Higit 100 individual ang nagtulong-tulong sa paglilinis sa isang paaralan sa Toril, Davao City. Kabilang sila sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Sa ilalim ito ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagsisikap na makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga individual na labis na nangangailangan nito. Isa na rito ang senior citizen na si Nanay Thelma. Aminado siya na hindi sapat ang kanyang sweldo bilang utility sa paaralan para sa kanyang mga pangangailangan sa maintenance at pang-araw-araw na konsumo. Kadungag og katabang sa akong kalisod ba niya. Gi-operan po minister nga panhion din kay haron makadungag pud og tabang sa amuang kuan panginahanglan. Isa rin sa mga benepisyaryo si Alfonso, isang construction worker. Ayon sa kanya, umaabot lamang sa halos 2,000 piso ang kanyang kinikita bawat kinsenas bilang construction worker na hindi sapat para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Init kayo niya, bugat ang trabaho. Tapos, dako kay tabang ni pod kay makadugang sa mga sweldo. Malaki rin ang pasasalamat ng isang school principal sa TUPAD program na nakatulong upang mas mapaganda pa ang kanyang paaralan. Kabilang dito ang pagmementina ng kalinisan sa loob at labas ng mga silid-aralan, paggawa ng compost pit at iba pang gawain sa tulong ng mga TUPAD beneficiaries. Ito dahil kahit na in short term lang sila pero makabigay din ito ng trabaho sa katulad nila na naghanap ng trabaho. So yan isa sa mga pinapasalamatan ko bilang isang school head dito sa Kusing Bayabas National High School. Dito sa Davao Region, umaabot sa halos 13,000 ang bilang ng mga TUPAD beneficiaries para sa Brigada Eskwela 2025 to 2026, kung saan halos 71 million pesos ang inilaan ng DOLE 11. Para makinabang sa TUPAD, kailangan lamang na lumapit sa mga otorisadong Public Employment Office ng DOLE. Libre rin ang pag-a-apply sa programa, pagsasagawa ng profiling upang matukoy kung kwalipikado ang isang individual na maging benepisyaryo ng TUPAD. Ang mga mapipili ay magtatrabaho mula 10 hanggang 70 araw kung saan ang kanilang sahod ay ibabase sa minimum wage sa lugar ng benepisyaryo. Hangad din ang mga benepisyaryo na mapanatili at mapalakas pa ang programang ito dahil marami pa ring individual ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Noong 2009, unang itinatag ang TUPAD program upang matulungan ang mga labis na apektado ng pinsalang idinulot ng Bagyong Undoy. Sa kasalukuyan, patuloy itong pinalalakas ng kasalukuyang administrasyon. Israel Damaulao para sa bayan.